Binulgar mga kababayan ni Super Ate Amy Marcos na no takers daw sa posisyon bilang secretary ng Department of Agriculture. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Senator Amy, actively naghahanap sana ng papalit sa kanya bilang Agriculture Secretary. Kailang wala man pong magusto. Kita nyo na. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos! Di, paano yan, Mr. Maravillas? Kung ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ibigay na niya doon sa mga nagmamagaling tulad ni Risa Ontiveros, ni Coco Pimentel, ni Kiko Pangilinan, yung mga nasa oposisyon na tingin nila sila yung mas magaling. So, i-offer niya sa oposisyon, lalo na yung mga nanginginsulto po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na malayoan niya na matupad yung 20 pesos per kilong bigas. Di ba? Ano tingin po ninyo sa aking recommendation? Baka niya ipahiya pa niyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Paano mapapaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ang sabi nila, ganito, ganyan. Dapat anya ganito, 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 ganito. Di ayaan natin sila na sila yung magtrabaho. Pag sumablay naman po, di responsibilidad nila. Kasi sila yung secretary ng Department of Agriculture. Di ba? Libre sa batikos yung ating Pangulong. Di ba? Sabi rito sa balita, Senator Amy also hits the National Food Authority for not spending budget to buy more palay. May nga po, restriction. Parang yung nangyari, iginapos yung kamay mga kababayan ng National Food Authority dahil sa batas na pinasa ng Senado na authored by Cynthia Villar, yung rice tarification law. Kaya nga gustong ipareview yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi rito sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. has been actively looking for an agriculture secretary. But there seems to be no takers, sabi po ni Senator Amy Marcos. He is fully aware niya of the situation. And I think he's been looking for an agriculture secretary. But I feel that nobody wants to accept. Sabi mga kababayan ni Super Ate. Ngayon, narito, yung pangalan po ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan was floated as possible contender for the Department of Agriculture Secretary with no less than Finance Secretary Benjamin Diokno describing it as a sound proposal. Ngunit mga kababayan, nang tanungin si Balisacan, ang sabi naman ni Balisacan, wala man anyang offer sa akin. You see? Baka nagpa-float na lang naman ito si Diokno kasi may sila, may usapan. Ano niya, Mr. Maravillas, ang posibleng usapan? Alam niya, nyo na po, di ba may ibinulgar noon si dating Agriculture Secretary Manny Piñol, na nakabangga niya noon mga kababayan dahil sa magkaiba yung kanilang mga pananaw. Yung mga economic managers, mga kababayan ni Maudigs noon, kasama rito yung si Diokno. Pero ang mayor na nakabangga ni Manny Piñol, si Dominguez po.
yung Finance Secretary. Kasi yung mga policy, mga kababayan, pro-oligarchs, yung mga economic managers noon. So sabi rito sa balita, as this developed, Senator Amy Marcos chided the National Food Authority for using only 30% of its budget funds that could have been used to buy palay. You see, from farmers as buffer stock for the government, hindi man namimili po. You see, malamang marami kasi na mga kabarkada sila galing po sa rice cartel. Kasi kung bibili ng gobyerno through the National Food Authority, mga kababayan, di wala nang maitatago na bigas, yung palay mo na. Di ba? Itatago nila yung binili nilang palay. Matapos na mulino dito sa amin, ipakiskis, yung kiskisa ng palay para gawing bigas. Tapos ihohord nila. Yun mga kababayan ang negosyo. O ngayon, kung bibilhin mga kababayan ng gobyerno, ng National Food Authority, o di paano na yung mga kasabwat? Maubusan po ng bigas, maubusan ng palay na kanila pong imamanipulate yung presyo para tumubo ng limpak-limpak na salapi. Ganun lang po eh. Kaya sabi ni Super Ate, why don't we pick up our local farmers who have been suffering from poverty? Why didn't the National Food Authority buy rice before July? In August, tulog po sila. Kumikita sila habang natutulog lang sa trabaho. Ganon ang hanap buhay po. Kaya sabi ni Amy Marcos, napakarami pa niya kayong kwarta. They still have many money. Why don't they buy rice from our local farmers? Why was there a need to embark on importation? Yung importation kasi po, isa pa yun na source ng kitaan. Malaking kitaan mga kababayan. Kaya sabi ni Amy Marcos, ang rice importation niya should not be a knee-jerk solution but should be a last resort. Kung talagang wala na niya tayong stock ng bigas dito, kasi tinamaan ng kung ano-ano mga calamities, nagka-drought, yun na niya yung dapat gawin natin. Siyempre, mapipilitan tayo na mag-import. Pero hindi dapat na laging importation yung iniisip natin. Ganon mga kababayan ang gusto ni Super Ate. Ngayon, siyempre, dumipensa yung National Food Authority. Hindi man daw sila remiss sa kanilang trabaho na mamili ng palay. Sabi rito, the National Food Authority said it has not been remiss in its mandate to buy rice from farmers. And that is on track of its procurement target now for 2023. The doors are always open all the time for farmers who wish to sell their palay to the government. Rason mga kababayan ng National Food Authority. Pero yung problema is that we don't have the necessary drying capacity for wet rice. Lusot na naman po. Kaya yung namimili ng mga basang palay, yung mga traders. You see? And that's what the traders are buying, especially in the wet cropping season, when the harvest cannot be dried properly by farmers for lack of drying facilities. Kasi yung National Food Authority, hindi basta bumibili ng mga palay pag basa po. Di ba lusot sila po? So hahayaan nila na mamili po yung mga pribadong negosyante. Madaling sabi mga kababayan, yung mga taga National Food Authority ayaw magpagod nilang magbilad ng palay. Kita ninyo?
May sukat sila po ng moisture content. Pag basa po, hindi niya. Kasi wala kaming facilities na pwedeng biladin yung palay. Pag hindi niya, masisira lang niya. Ibinta na niya ninyo sa mga barkada nating traders. Ganon lang po mga kababayan. Doon jumajakpat po yung mga rice traders. Meanwhile mga kababayan, sabi rito sa balita, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ayaw din na import tayo ng bigas. Sabi nga niya po, reliance on rice imports not a wise choice. Iniman po yan talaga yung policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto niya talaga po i-develop yung rice industry. So we produce our own food, mga kababayan. Kaya lang ang dami pang dapat ayusin. Kaya nga po hindi pa niya iniiwan yung Department of Agriculture. At isa pa, wala pa siyang napipili. Napapalit sa kanya. So sabi niya rito, mga kababayan, it is not a wise choice. As he emphasized the importance of developing the country's agriculture sector to ensure that food remains sufficient and accessible to every Filipino. Yan mismo mga kababayan yung sabi niya rito. So, parihas ang kaisipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kaisipan ni Super Ate, Senator Amy Marcos po. So sabi ng ating Pangulo, this is a lesson that we immediately learned. I said we cannot now continue to depend on importation, which is what has happened for the Philippines. In the past years, it became the easy way out. Just import more rice, import more corn, import more everything. Sabi ng ating Pangulong Bongbong. So ito yung sabi niya during the 2023 Asia Summit in Singapore nung Wednesday. And the pandemic showed us that this was not a wise choice to have made. And so we have continued to develop our agricultural sector. And the aspiration once again is that we are able to provide sufficient supply of food at prices that people can afford. So sabi po dito, aminado ang ating Pangulong Bongbong na hindi pa anya natin na kakamit yung ating objective. In terms of achieving its food supply goal, but has made many important steps toward it. So sabi ng ating Pangulo, we are trying to put the value chain, especially of agriculture. We are trying to put that value chain together all the way from research and development, all the way to retail, to the market. So sabi ng ating Pangulo, there are bits and pieces of it that already exist but they do not work as one system, and that's we are trying to achieve. And we are slowly making inroads into that problem. So paunti-unti maaabot natin yung ating objective. Pero wala pa tayo doon. Kaya sabi nga natin mga kababayan, dagdagan natin yung ating pag-unawa, yung ating pasensya. Kasi po, ang sektor ng agrikultura, nineglect po, pinabayaan for more than 30 years ng mga previous administrations. Yung totok po ng previous administration, corruption. Di ba? Yung pinalitan na administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, yung totok tukhang. Wala man po sa agrikultura. Kaya yung presyo po ng bigas talagang tumaas. Tamaan pa tayo ng pandemonium at saka kaguluhan. Yung India, mga kababayan, nagban sila. May restriction.
siyempre, uunahin nila yung kanilang pangangailangan. Ganon din yung mga neighboring countries natin. Tapos, sunod-sunod pa yung mga calamities. May El Nino pa na tayong pinag-aandaan. Tapos, sisi agad tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ang hostisya niyan? Gusto ninyong i-reverse yung more than 30 years of neglect sa sektor ng agrikultura. Gusto ninyo agad na i-reverse in just 1 year. Nasaan po ang hostisya niyan? Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.